Hi guys, si Admin Rich po ito. So, na-flag content po ako mga guys, no? Ang ginawa ko sa aking live kanina ay dinilit ko na lang, pero bago ko siya i-delete ay dinownload ko muna at yon pinost ko na lang sa YouTube kasi sa YouTube ay hindi masyadong mahigpit, no? So, panoorin nyo na lang guys sa YouTube yung aking live kanina, no? Yung mga nag-share ng aking live, siguro magtataka kayo bakit biglang nawala, no? Kasi dinownload ko na lang, tapos binura ko, at sa YouTube ko na lang pinost. Kasi nga, itong Facebook masyado pong mahigpit, no? Na flag content ako. So ngayon mga guys, meron akong ipaparinig sa inyo, no? Hindi na ako paparinig ko itong video sa inyo na to mga guys. Hindi ako masyadong magko-comment kasi baka mamaya ay ma-flag content na naman. Mahirap na, no? So, eto po mga kaibigan, ay tungkol ito doon sa kay Senator Bato na hinamon po niya ang ating Pangulo na magpakalalaki daw, no? Ang napakalakas ng loob na humamon sa ating Pangulo na magpakalalaki. Pero kung titingnan natin mga guys, sino ba ang dapat na magpakalalaki, no? So, ating pakinggan, makinig po kayo, no? Okay. Mga guys, pakinggan natin. Okay. Okay. Okay, skip natin ang... Okay, yan na. Okay. Alam nyo, baliktad eh. Ang dapat na mensahe dito, Senator Bato, dapat magpakalalaki ka na harapin mo yung consequences ng actions mo. Yun dapat, di ba? Kasi bakit ka nagtatago ngayon? Di ba? Ang sisiga nyo nun, di ba? Ang tatapang nyo nun. Asa na ngayon yung tapang nyo? Di ba? Maalala nyo, kailangan ipaalala sa kanila sa mga kababayan natin kung paano kasisigan itong mga taong ito, no? When they were killing ordinary people, yung mga walang kalaban-laban, at yung mga taong they have sworn to serve and protect, no? Kahit adik yan, may rights yan. Sabi ko nga, kung adik yan, iparehab mo yan. Kung kriminal yan, ikulong mo. Those are the rules that they have agreed, no, yung ating mga kababayan dito sa social contract natin, which is the Constitution. Ito yung rules. Ngayon they swore to uphold those rules as stated in the Constitution. Pero iba pinatay nila directly, no? Kaya ito na ngayon, singila na. Ikaw yung magpakalalaki, no? Ba't ganun? Ba't binabaliktad mo ang kino-confront mo pa? Yung presidente kung bakit ka kailangan proteksyonan, no? Parang ganun implication nun . Pero nga, nakakaramdam ba ng may nararamdaman ba kayong takot doon sa ganyang pahayag? Kasi hindi naman ito yung first time na magsalita niya in the context of the ICC investigation. Palagi na lang. Actually, it's palpable, Yung mga statement, natataranta, hindi alam kung anong gagawin. Ano ba? Magpe-prepare na ba sila ng safe house abroad? Gagawa na sila ng escape plan? Or anong gagawin nila, So yun ngayon na magtotorment sa kanila until the actual warrant comes out. But that's the price dun sa ginawa nyo, no? They should not pretend na parang wala silang krimen. Meron kayong ginawang krimen. Di ba? Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. Ito na ngayon. Di ba? Ano nga pala, sariwain din po natin ng konti. Gaano ba ka-crucial yung role ni Senator Bato de la Rosa dito sa war on drugs ni President Duterte? Sila yung nag-execute nung public policy ni Duterte to execute yung mga suspected drug users. Kung walang public policy pronouncement si Duterte, wala sanang EJK. Pero kung walang nag-implement nung public policy na yun, kasi that is an illegal order, di wala din dapat EJK. So silang dalawa yung essential
elements to the crime. No? Kita mo yung sa AFP noon, nung sinasabi ni Duterte, umiikot siya sa iba't ibang kampo, hinihikayat niya yung mga sundalo na kumuha kayo ng mga ano dyan, sa mga nasa drug list, tapos kunin nyo, patayin nyo, akong bahala sa inyo. Every time, yun ang sinasabi niya, pero hindi sinunod ng mga sundalo. Kasi it's an illegal order, parang common sense sa mga sundalo yun. Teka, wala yun sa mandato namin. We're supposed to protect the people and the state. Nag-iisip. Pero itong mga pulis na gumawa nito, yung pala, nalaman natin, meron din palang reward money ito or parang bounty. No? Kada ulong pinapatay, merong cash equivalent. No? Tapos meron silang sistema ng pag-dispense nung reward money na yon para ma-encourage to keep on killing. Ganun na nangyari. No? Kaya essential yung role ni Bato de la Rosa as the chief of police. Kung ginawa niya yung mandato niya as he swore dito sa sa constitution, dapat walang EJK. Kaya yun. Kaya dawit siya. Okay. Isa-isahin natin, no? Kasi kanina binanggit niya yung mga... Saglit. Kita niyo mga kaibigan, di ba? Yung mga sundalo, inutusan niya na magganon. O yung mga sundalo, kumbaga, mas loyal sa Constitution. O, di ba? Hindi nila sinunod yung sinasabi ni Digonyo. Pero, yung mga pulis, marami ang talagang sumunod na Sa bagay, hindi rin natin masisisi yung mga pulis, lalo na yung mga baguhan, kasi yun naman talaga mga kaibigan, kapag hindi sila sumunod, yari din sila, di ba? So, hindi natin sila masisisi. Ang talagang mapagbubuntunan dito ng sisi ay si Digonyo at saka yung nagpapatupad, no? Yung chief of police na si Bato, na ngayon ay naduduwag at sinasabi sa ating Pangulo, PBBM, na magpakalalaki daw. Hello, ikaw ang dapat na magpakalalaki. Dapat mong panindigan ito. No? Dapat mong harapin ito. Magpakalalaki ka. Napakatapang mo noon. So ipakita mo ngayon na talagang bato ka, ipakita mo, 'di ba? At ipagtanggol mong sarili mo kung wala kang kasalanan, bakit ka naduduwag, 'di ba? Oh. May interview pa siya kay Karen Davila. Oh. Natatakot daw siyang makulong. Kasi daw hindi na siya makikita daw ng mga apo niya. Oh, 'di ba? Tuloy natin mga guys. Hindi ako masyadong magkokomento ng kasi kanina 'di ba na flag content na ako. So, ngayon magpaparinig na lang ako sa inyo ng video. Tuloy natin yung video. Kaya yun. Kaya dawit siya. Okay. Isa-isahin natin, no? Kasi kanina binanggit niya yung mga primary cast of characters. Obvious naman, si former President Duterte. Ngayon, ipaniliwanag niya yung naging role ni Bato. How about si Bongo? Ano yung, how crucial naman yung role niya rito? Doon kasi sa testimonya ni Police Sergeant Arturo Las Cañas, ito yung original member ng Davao Death Squad, may mga ilang pag-utos si Senator Bongo mismo na patayin kung sinong mga iba't ibang elemento. No? Kaya yun ang naging role niya. Remember, covered yung pagka-mayor ni Duterte from 2013 to 2016. Kaya dawit siya. Ilang instances yon na si Bongo mismo ang nag-relay ng order to the hitmen para patayin yung mga tao. Again, kung hindi niya ipinasa yon, o kanyari sinabi niya sa boss niya, Mayor, wag na lang nating patayin. Baka pwedeng sindakin na lang ng mga team.
Marami silang pwedeng gawin to stop the extrajudicial killings. But they did not. Kaya dawit sila. So that's how the ICC works. Hindi ito para doon sa mga elements na yung mga ground troops, no, na nag-execute. Hindi. Ang inahabol dito yung mga mastermind, yung mga nagre-relay ng utos. Yun. Yung mga pasimuno. How about si Vice President Sara Duterte? Di ba binanggit niyo siya kanina, no? Ano ba ito kaugnay doon sa pagiging mayor niya? Kasi naging mayor siya, Yes. di ba, dati? Naging mayor si Vice President Sara from 2010 to 2013. Now, naging member tayo ng ICC from November 2011 to 2019. So, sakop yung more than a year niya in office. At nung panahon na yon, tuloy-tuloy yung patayan sa Davao. Hindi naman humupa, no? Kaya ang tanong doon, ano ang ginawa niya to stop it? Wala siyang ginawang paraan to stop it. And in fact, according again dun sa testimony ni Las Cañas na nai-record na sa testimony na ito sa ICC, sinabi niya humingi sila ng clearance kasi from 2001 to 2010 tuloy yung tokhang yung patayan, pero nung nag-assume si Sara, sinabihan sila ni Vice Mayor na noon si Duterte na maghumingi kayo ng clearance kay Mayor Sara na sa ganun covered kayo kung itutuloy pa rin yung mga tokhang. So kinausap nila si then Mayor Sara Duterte kung itutuloy pa nila yung patayan, yung tokhang, at pumayag si Sara Duterte. At kaya, based on record, tuloy-tuloy pa rin yung patayan nung time na yon, hindi humupa under her term. No? Yun. Okay. O, sige. So, kaya nailatag natin, no? Nailatag niyo po yung mga... Saglit, putulin muna natin. So kaya pala mga kaibigan, no? Kaya pala takot na takot din si Vice President Sara Duterte. At talagang kapag merong mga usapin tungkol sa ICC, mga kaibigan, ay talagang nagbibigay siya ng statement. At mismo, mga kaibigan, yung last nga, 'di ba, sabi niya ay magbibigay sila ng letter at ipapaalam nila sa DOJ yung kanilang saloobin tungkol sa ICC. Kasi takot pala, kasi alam din niya na meron siyang alam nyo na, 'di ba? So, mahirap na magsalita mga kaibigan, no? So, mamaya ma-plug na naman yung ating content katulad kanina, no? Binura ko at sa YouTube ko na lang ipinost kasi ayaw ni Meta, no? So, tuloy natin mga kaibigan, no? Okay. O, sige. So, kaya nailatag natin, no? Nailatag niyo po yung mga pagkakasangkot nitong major cast of characters dun sa drug war. Puntahan naman natin yung execution nitong possible issuance of arrest warrant kasi by stages po yan, di ba? Ang tansya nyo, 1 to 3 months after the application for an arrest warrant, pwede siyang lumabas. Ano na kaya yung likelihood na ma-execute yung arrest warrant kung lumabas man yan dito sa Pilipinas given the statements coming from the President himself? Non-cooperation. Paano yun? Yes. I agree, no? Hindi na tayo member ng ICC, kaya hindi na makokompel tayo to order our security forces to effect or enforce the warrant. However, miyembro tayo ng Interpol, no? At ang ICC ay miyembro din ng Interpol. So the way the Interpol works is pagka nag-issue sila ng international warrant or yung tinatawag na red notice, yung member countries ng Interpol must enforce that warrant kung nasa kanila yung mga hinahanap, yung mga fugitive or yung mga subject ng warrant. So in this case, pag nag-issue ng warrant yung ICC at ipinasa nila sa Interpol, mag-request sila ng issuance of red notice, pag dito lumabas sa atin yung red notice,
wala tayong magagawa but to enforce it kasi international, may cooperation agreement tayo with the Interpol. Yun po yun. Ngayon, kagaya nito, example, nung si Tebes, di ba yung congressman na tinanggal, hinahanap ito, no? So tumakbo to ng umalis ng bansa. Humingi tayo ng tulong sa Interpol para mag-issue ng red notice. So ganun din yun, no? Pag yung ibang ano naman entities naman nang humingi ng tulong sa Interpol para ma-issue yung red notice, lahat ng miyembro must reciprocate and help in the enforcement of that international warrant. Oh, di ba? Oh. So mga guys, nanganganib talaga. Nanganganib sila, 'di ba? Si Digonio, si Bato, si Bongo, at saka si BP Sara Duterte. See? Nanganganib sila guys kasi meron silang meron silang participation sa madugo na drug war na nangyari noon, no? Panahon na mayor pa lang si Digong, and then yung part na siya ay presidente na, no, hanggang 2019, tapos si Sara naman nung part na siya naman ang mayor, no? So kita natin dito, no, kaya pala sila sobrang concern kapag mga usapin ng ICC ay talagang nagsasalita sila, talagang inuunahan nila ang Pangulo at talagang sinasabi nila ang kanilang mga hinaing dyan, no? To the point na itong si Bato ay hinamon pa ang ating Pangulo na magpakalalaki daw, no? To sabihin daw kung ipapakulong sila o ano, no? So kita natin mga kaibigan na kapag inisyuhan talaga sila ng ICC ng warrant of arrest, mga kaibigan, walang magagawa ang Pilipinas, no? Kundi talagang ipapatupad talaga ito, no? Kasi hindi naman pwedeng tumanggi dahil alangan namang okay sa atin yung mga ibang foreign policy tungkol sa West Philippine Sea, tungkol dyan sa UNCLOS. Pagkatapos, pagdating sa ICC, tatanggi tayo na alam naman natin na ito ay may kinalaman sa human rights. At napakaraming mga nabiktima nito, hindi lang Pilipino, kundi may mga taga-ibang bansa pa na nabiktima ng EJK. So magiging ito mga kaibigan, magiging kasiraan ito sa Pilipinas, no? At hindi magiging maganda ang imahe ng Pilipinas at ng ating Pangulo PBBM kapag ito ay kanyang tinanggihan at kapag yung paghingi ng Interpol ng tulong para ipadala doon yung mga hinahanap, no, ng mga tao, no, kapag ito ay tinanggihan, mga kaibigan, magiging kasiraan ito sa Pangulo at sa ating bansa. Kasi ibig sabihin hindi pala tayo sumusunod sa international law na kapag tungkol sa West Philippine Sea, kapag tungkol sa paghingi ng tulong na para maproteksyonan tayo, no? Okay tayo, pero pagdating pala dito sa paghingi naman ng tulong ng ibang bansa para ipadala doon yung kanilang mga hinahanap na mga tao ay ayaw natin. So magiging ito mga guys, magiging kasiraan ito, no, sa ating bansa na we're cuddling criminals pala, no? Tayo ay haven of criminals pala kasi ayaw natin isuko yung mga tao na gustong imbestigahan, no? Kaya sila takot na takot mga guys dahil dito kasi alam nila na talagang meron silang kasalanan. Kasi kung wala naman silang kasalanan, hindi naman sila matatakot, di ba? Binabalik lang natin yung sinasabi nila noon, panahon na sila yung nasa katungkulan, na sinasabihan nila yung mga opposition, yung mga dilawan na, bakit kayo galit na galit sa drug war? Siguro mga adik kayo, siguro mga ano kayo, kasi takot kayo matukhang. Kung wala kayong kasalanan, hindi kayo matatakot.
'Di ba? Yan yung madalas sinasabi nila sa mga dilawan noon. O ngayon, ibabalik naman natin sa mga DD sheets na 'to, na kung wala kayong kasalanan, bakit kayo matatakot sa ICC, 'di ba? Gano'n lang 'yun mga kaibigan, pana-panahon lang 'yan, weather lang 'yan. Tapos na sila at tapos na rin yung kanilang mga ginawa na kasamaan noon, yung mga pag-aabuso nila sa kapangyarihan. Panahon na ngayon ng singilan, no? Sisingilin na sila. Oh. So mga guys, no one is above the law, 'di ba? So hindi na po ako masyado magkokomento niyan at baka ma-flag content na naman ako, no? At baka mamaya mabura ko na naman itong live ko, no? So yung live ko kanina, binura ko na lang mga guys. At bago ko siya binura, syempre dinownload ko at yun, sa YouTube ko na lang siya pinost kasi medyo hindi masyadong mahigpit yung YouTube, no? Kaya nga, reklamo ko nga kay Meta, bakit Meta? Bakit ganun? Kapag yung mga babae na labas na lahat ng kaluluwa, no? Kita na yung mga biyak, kita na yung mga puwet at lahat-lahat, ay nire-recommend mo pa, hindi mo naman fina-flag ang content. Pero bakit yung mga content creator na matitino naman, no? Na mga nag-e-expose lang ng mga katotohanan, ay bakit mo nafa-flag ang mga content at bakit mo bibigyan ng mga violation at hindi mo nire-recommend, no? Not recommended pa rin ako mga guys, kaya ang aking mga videos ay very less ang engagement, hindi napapanood, no? Kaya kung okay lang po sa inyo, paki-share po natin ang video na to para naman ay mapanood din ng iba, no? So marami pong salamat mga guys, Admin Rich po ito, nagsasabing fight fake news, expose the truth. Pero bago nga pala mga kaibigan, salamat muna Jean Karunungan sa iyong panunood, Jackie Anderson. Salamat po sa panunood, Ann Casa. Salamat po sa panunood, Ronald Quebec. Marami pong salamat sa panunood, Mary Rose Andres Gakutan. Marami pong salamat sa panunood, no? Thank you po muli, no? At doon po sa iba na hindi po nakapag-comment, salamat po. Bye-bye! Fight fake news, expose the truth. Bye! Patuloy po natin subaybayan at suportahan ng ating Pangulo, PBBM. At mga kaibigan, punta po kayo sa Sunday, no? Sa kick-off rally, mga kaibigan, ng Bagong Pilipinas. Meron pong mga serbisyo fair at meron din pong mga kaibigan na sa pakikipagtulungan ng House of the Representative, meron pong Love for All. So, pwede po kayong magpa-check up, pwede po kayong medical, check up nga, magpa-medical, magpa-laboratory, no, mga kaibigan. And then, sa hapon naman, mga kaibigan, alas 6, no? Pero dapat mga 4 p.m. andun na kayo kasi magla-lockdown doon, mga kaibigan. So, dapat 4 p.m. andun na kayo. At masaya po yun mga kaibigan, sinisigurado ko sa iyo na mag-e-enjoy po kayo doon, no? Sa Quirino Grandstand. At ang alam ko mga kaibigan, merong free na foods, tapos meron ding may matatanggap din kayo na konting souvenir na ibibigay, and then meron din pong mga food stalls doon na pwede kayong bumili. Pero may free food po doon, no? Salamat po mga kaibigan. Kita-kits tayo sa Sunday. Bye!